Pinaka-list paraan para mag-report ng scam, fraud sa GCash. So, ito yung mga example. Halimbawa, nakapag-send ka ng pera tapos hindi mo na-receive yung item, or blackmail ka at kailangan mo mag-send ng pera sa GCash. So, pwede mong i-report yung mga GCash number na yun. Any type of scam, pwede report yung GCash number na yun sa GCash para i-block nila. So, kailangan ng mga necessary police report and all that para mapatunayan yun. Pero at least temporarily ma-block yung GCash account nila para at least ma-compel sila na kontakin ka. Kasi hindi nila ma-open yung GCash account nila, hindi nila makukuha yung pera nila sa GCash. So, punta tayo sa GCash. Ang bagal. Ayan. So, pag nandito ka sa GCash, punta ka lang sa profile mo. Saglit lang. Medyo mabagal yung ating internet. Ayan. So, profile. Click mo yung sa profile sa may kanan. Sa ibabang kanan. Tapos, scroll down ka sa baba. Meron nakalagay dyan na help. Click mo yan. Ito yung pinakamabilis ha. Tapos, may transactions. So, ang kailangan mong i-take note bago ka mag-file ng ganito ay take note mo yung pangalan ng GCash na sinendan mo, yung number, yung date, at saka yung mga screenshot mo nung nagtatransact kayo online sa Messenger or sa Facebook. Kailangan yun. So, mag-example tayo dito kahit itong 3,500 kasi sinend ko siya eh. So, pipindutin mo yan, tapos dito sa sa transaction, makita mo to, ito yung typical na transaction history niya, di ba? Transaction details. Kiklik mo lang yung get help. So ayan. Tapos mamili ka sa tatlong options na to. Send money to the wrong number, recipient hasn't received the money, or report as scam. So, pinakamabilis dito is report as scam. Pero kung halimbawa, namali ka lang talaga ng number at ayaw nang isauli sa'yo yung pera, pwede mo rin yan i-select yung option na yan. Pero pag scam naman talaga, report as scam. So, yan. So, dito sa part na to, mag-fill out ka na ng information. Hindi pa pala. Parang general information lang siya. So, sabi dito, may ibang steps kasi yung nagkamali ka lang ng send ng number. Pero pag scam talaga, so ito nga yung mga gagawin mo. Report the scammer to the authorities, PNP or police or NBI. Report the GCash immediately. Prepare details and screenshot, then click report here. So, kailangan keep mo na yung screenshots, record mo na yun kasi kakailanganin yun dito sa i-report, sa pag-report. So, i-block ang scammer or sa SMS or social media. So, by submitting a report, you acknowledge that any person who is with malice or bad faith reports comply. So, ibig sabihin nito, kung intentionally mo lang gustong gawin to dahil may galit ka dun sa tao, may karampatang parusa din po yan pag napatunayan na ganun ang ginawa mo. So, dapat legit na scam talaga yung legit na nabiktima ka talaga ng kasi ang mangyayari dito, ibablock nila yung GCash. So, maabala talaga yung tao na gagawan mo neto. Nga lang, inire-remind nga nila na mapaparusahan ka rin pag nag-report ka na lang ng basta-basta nang wala namang sapat na patunay na na-scam ka. So, 24 hours siya i-review. So, punta na tayo dito sa report. Kung mayroon ka ng mga files, screenshot, diretso mo na itong i-click click here. So, yan. So, dito sa taas, mag-fill out ka na ng information. So, dito, mobile number mo yan sa taas. Ito. Lalagay mo yung mobile number. Tapos, anong klaseng scam ang na-experience mo? So, dito na yun, mamimili ka kung saan ka na nabibilong. Kung ano yung nangyari. So, kung halimbawa, pinaka-most na nangyayari ay yung hindi dumating yung order. Order ka online tapos hindi naman dumating yung order tapos nag-send ka ng pera sa kanila through GCash, send money. So automatically nandito na yung reference number, pero mas maganda kung i-take note mo pa rin just in case na kakailanganin dun sa explanation. So nandito na yung reference kasi ito na mismo yung kinlik natin na
transaction. Tapos account type, click mo lang dyan na Filipino ka, 18 years old pataas with Philippine SIM card. What was your type transaction? So send money, bank transfer, online. So mamimili ka dyan kung saan ka na fraud. So usually send money. Tapos dito na yan, number or account number of the recipient. So ilalagay mo dito kung ano yung account number na sinendan mo or yung phone number. Tapos pangalan ng recipient, mas maganda na ilagay mo talaga para mapinpoint talaga nila kung sino yon. Tapos i-share kung saan kayo nag-usap ng alleged scammer, Viber, Messenger, social media. So o link na naklik mo. So doon mo ilalagay 15 characters lang. I-share kung paano mo nasabi na scam. So explain mo lang, hindi mo na-receive yung item, walang nangyari, hindi mo na makontak. I-share kung kailan kayo nagkausap ng ano. So date, may format dito, month, day, at saka year. Please share what happened. So dito na yung full story na i-share mo. So pwede mahabang kwento dito. Tapos I agree to share my personal information. Kiklik mo lang yan. I confirm that I own an account and I'm reporting a fraud incident. Malicious reporting attestation. So itong malicious reporting attestation, ito yung kino-confirm mo na totoo talaga tong scam na nangyari sa'yo. Kasi magiging liable ka rin pag ginawa mo lang siya para lang parusahan yung isang tao na may kasalanan sa'yo for some reason at hindi naman talaga siya scam concern. Tapos dito mo naman sa pinakababa, dito mo ilalagay yung mga files, mga screenshot mo na gather sa social media, sa kung saan man kayo nag-usap. So yun, ay na exit ka yata. Ayan. Tapos click submit. So again, 24 hours yung i-review ni GCash para ma-confirm nila kung ano yung gagawin. Pero usually talaga, kung legit ka talagang na-scam at mayroon naman transaction dito, ibablock nila ang GCash ng taong yun. So pinaka worst is or pinaka gagawin nila initially ay ikokontak ka kasi ibibigay ni GCash sa through email at saka dun sa message na ni-report sila nung ikaw. So ibibigay nila yung phone number mo para kontakin ka para makapag-ayos kayo at ma-communicate yung information. So hindi naman siya blinded na i-block na lang nila. So i-inform nila, i-advise nila yung may-ari ng GCash na block yung GCash nila dahil may nag-report sa kanila ng fraud related concern sa kanilang GCash account. So yan mga boss, yan ang way para initial way para ma-address yung concern ng mga scam at saka fraudsters sa GCash.